of documents, yan po ay nasa table of specifications. Meron at merong lalabas dyan, kaya wag niyong baliwalain ang kinds of documents. So, 5 lang naman yan, madali lang intindihin yan. Una, yung public document. Pag sinabi nating public document, pampublikong dokumento, no? Yan ay notarized at kapag yan ay na-notarize, magiging part na po yan ng government record. Tandaan nyo, ang public document ay notarized by notary public or competent official. At kapag yan ay nanotaryo na, ibig sabihin magiging part na yan ng government record. Number 2, official document. Pag sinabi natin official document, ito yung mga dokumento na ini-issue ng ating government. Bakit nila ini-issue? Kasi duty nila na mag-issue ng mga dokumento na yan. Katulad ng mga NBI clearance. Okay? Sino bang nagre-release or naglalabas ng NBI clearance? Siyempre, yung NBI. Bakit? Kasi trabaho ng NBI na maggawa ng mga dokumento na yan. Kaya ang tawag dyan ay official document. Bakit? Kasi sila yung merong official duty na i-issue or gawin yung mga dokumento na yun. Katulad ng mga driver's license, no? Kasi trabaho ng LTO ang mag-release niyan. Passport, or yung DFA, trabaho ni DFA na mag-release ng mga passport. Kaya ang tawag po dyan ay official document. Number 3, private document. Pag sinabi natin private, yan ay gawa ng private person. So, sino ba yung mga private person? Tayo. Yung mga taong hindi nagtatrabaho sa gobyerno. So, kapag tayo ay sumulat ng mga diary, mga ganyan, mga love letter, excuse letter, that is private document. Kasi yan ay executed or gawa ng private person. Number 4, commercial document. So, ang commercial document, ito yung mga document na ini-issue in accordance with the Code of Commerce or Mercantile Law. Ano yung mga halimbawa ng commercial document? So, yung mga document daw na ginagamit sa business transactions. For example, yung mga resibo, no? Yung mga kapag kayo nagbabayad sa school ng tuition fee. So, yung resibo yan ay commercial document. Yung mga resibo sa grocery stores, yung mga invoice, yung mga resibo ng mga parcel nyo na dumarating, ang tawag po dyan ay commercial document. So, tatandaan nyo lang yung mga document na involved sa business transaction, yan ay commercial document. Number 5, electronic document or yung e-document. And take note that electronic document exists only in electronic form. Sa computer mo lamang mabubuksan or makikita yung mga electronic documents. Sa cellphone, for example, yung mga text messages, yung mga gallery mo dyan, mga pictures mo dyan, yung mga PDF files mo dyan, yung mga PowerPoint file, yung mga Word file mo sa computer, sa cellphone, ang tawag po dyan ay electronic document. So those are the 5 kinds of document: public, official, private, commercial, and electronic. Okay, question. Sabi dyan, can a private document become a public document? Sagot nga sa comment, yes or no. Ang isang pribadong dokumento daw ba, pwede bang maging public document? Ano ba yung private document? So, sagot nila, yes, no? Ang private document, ito ay executed or gawa ng private person. Yung mga document daw ba na gawa ng private person, pwedeng maging public document? So, correct. The answer is yes, no? Yes. Sa paanong paraan? By notarization or by registration with the government office. Paano yung by notarization? Sabi dyan, when a private document is notarized, it becomes public document with legal authenticity. Ano yung halimbawa? For example, yung private contract. No, kapag yung private contract, yung kontrata, no, pinanotarize yan sa notary public, magiging part na yan ng public document or government record. Yan ay, take note ha, ang kontrata, private document. Pero dahil pinanotaryo nyo yan, magiging public document na yan. Okay? From private document to public document. At kapag may binago ka dyan, nung yan ay nanotaryo na, pwede kang kasuhan ng falsification of public document. So, bawal mo kasing
pekiin or ibahin yung nasa public record. Okay? Pangalawang pamamaraan, paano maging public document ang private document? By registration. Ipaparehistro mo sa government office. For example, yung deed of sale, nagbenta ka ng motor, gumawa kayo ng deed of sale. Ang deed of sale ay private document. Okay, so sorry sa delay, no, kasi medyo nawawala yung internet kasi umulan. Okay, so pangalawang pamamaraan paano magiging public document ang private document sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng registration sa government office. For example, marriage contract. Ang marriage contract ay ni-execute privately. So that is considered as private document. Ngayon, yung marriage contract nyo, kapag yan ay ni-register nyo sa civil registry, pag yan ay narehistro na doon, yung marriage contract nyo ay magiging public document na. Okay, so again, dalawa ang pamamaraan paano maging public document ang isang private document. Una, by notarization. Pangalawa, by registration. Next, forms and aspects of question document examination. So ito yung mga halimbawa ng mga question document examination. Una, yung handwriting examination. So kasama po sa question document examination or sa QDE, yung pag-examine ng mga handwriting or sulat kamay. Pag sinabi natin graphology, ito po yung aalamin yung personality or yung pag-uugali ng isang tao sa pamamagitan ng sulat kamay. Pag sinabi naman natin grapho-analysis, sa pamamagitan ng pag-examine ng mga handwritings, makikilala natin kung sino yung gumawa ng sulat kamay na yon. So malalaman natin kung yan ay peke na sulat or totoo. Letter B, typewritings or type print examination. Alam niyo ba yung typewriting? Ito yung mga nasa barangay hall, yung typewriter na kapag pinindot mo may pumapalong bakal na ganun na maingay. So kasama po yan sa mga ina-examine na question document. So anong machine yung nag-create dun sa typewriting na yon or type print? Letter C, ink examination. So ang problema naman doon or ang question naman sa document na yon ay yung ink na ginamit. So maaari kasing yung naunang sulat pinatungan ng pangalawang sulat. So pinatungan sa pamamagitan ng ink examination, aalamin natin kung yun ba ay magkaibang ink yung nagpatong na sulat or same lang. Letter D, examination of erasures, alteration, or obliteration. Pag sinabi nating erasure, meron tayong buburahin or meron tayong aalisin sa isang
dokumento. Pag sinabi naman nating alterations, meron tayong babaguhin. For example, nung kayo ay high school ata or nung elementary, nagpa-quiz, 1 to 10, multiple choice, ang sinagot mo lahat ay letter C. Okay, C lahat. Nung nag-check, sabi dyan, number 1, letter A, ang sagot. Yung C, gagawin mong letter A. Number 2, B ang sagot. Yung C, gagawin mong letter B. Okay, that is alteration. After mong makreate originally yung sulat at binago mo, no, from original niyang itsura or original niyang letter, ang tawag doon ay alteration. Binago mo yung nauna mong sulat. Or obliteration, pag sinabi nating obliteration, pagpapatong-patungin mo yung sulat para hindi siya mabura. Para hindi siya mabasa. Okay? Nilagay mo doon, pangalan mo. Dapat pala, hindi mo na ilagay pangalan mo, ma-identify ka. Buburahin mo ngayon, papatungan mo ng panibagong sulat hanggang sa hindi na mabasa yung nauna mong sinulat. Yun po yung obliteration. Next, letter E, counterfeiting. Pag sinabi natin counterfeiting, ito naman yung pamemeke ng mga bagay-bagay. For example, yung perang papel. So magpe-print ka ng maraming 1,000 at ibibili mo. So that is counterfeiting, pamemeke ng pera. Hindi lang sa pera yung counterfeiting, ganoon din sa mga dokumento. For example, magpapagawa ka ng sarili mong diploma. Kunyari, graduate ka sa Arroyo ng cum laude. So that is counterfeiting. No? Next, letter F, miscellaneous examination. Pag sinabi natin miscellaneous, ito po yung mga kakaibang ginagawa sa question document examination or mga kakaibang ine-examine. For example, yung age of documents, no? Yun ang question, yun ang focus ng question document. Gaano nakatagal yung isang dokumento. Kasama din dyan yung mga stamps and seals. Yung seal, ito yung mga, for example, seal ng barangay, seal ng government, seal ng AU. So kasama po sa ine-examine yan. Baka kasi nagagaya. Next, who conducts the analysis? Syempre, yung forensic document examiner. Sino ba yung tinatawag nating forensic document examiner? Sila yung mga nakatapos ng special training about document examination. So si Sir Will Jan, tsaka si Ma'am Angge, kung di ako nagkakamali, sila ay nag-enroll or tapos na. Nag-enroll sila sa special training about document examination. So sila ay considered ng forensic document examiner. Kung di ako nagkakamali, si Ma'am Angge, tumatanggap na siya ng client about sa question document examination. So usually member of professional organization, so meron namang mga member yan. Normally completes 2 years of full-time training. So hindi ako nagkakamali, si Ma'am Angge tumatanggap na nga ng client. For example, merong kaso about question document, pwede kayo magpa-examine kay Ma'am Angge o kaya kay Sir Will Jan. So sila yung mga alam kong nag-attend na ng training. Next, classes of question documents. So, binanggit lang dito ano yung mga pwedeng maging question documents. Siyempre, unang-una na dyan ay yung mga question signature. Kasi ang signature, mahalaga yan. No? Ano ba ibig sabihin ng signature? It is an acknowledgement of the person na yung dokumento na yon ay inaagrihan mo or ikaw ang author, ikaw ang gumawa. So, pwedeng maging question yan, yung mga signatures. Number 2, documents with fraudulent alteration. Pag sinabi natin alteration, ito yung meron tayong binago. Binago dun sa content. For example, sa cheque, no, pinawi-withdraw ka ng 10,000 pesos. Ngayon, dinagdagan mo ng 0. So, inalter mo na yung content originally. So, naka-withdraw ka ng 10,000, 100,000, meron kang nakuhang 90,000, tas ang binalik mo lang ay 10,000. So, yun po yung alteration. Number 2, question or disputed wills. So, yung pag sinabi natin question, kahina-hinala. Pero pag sinabi natin disputed, ito na yung merong argument or controversy. So ito yung sinasabi ko kanina, holographic will and notarial
will. Pag sinabi nating holographic will, completely written and signed by the testator or kung sino yung sumulat, pinirmahan niya. Pero pag sinabi nating notarial will, kailangan merong 3 witnesses. Yun lang yung kaibahan niya sa holographic will. Notarial will, completely written, signed by the testator or the author, and it requires 3 witnesses. Katunayan na siya ang pumirma dun sa document na yun. That is notarial will. Number 4, typewritten documents. Pag sinabi nating typewritten, ito yung mga dokumento na na-create sa pamamagitan ng typewriter. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag pindot mong ganun ay maingay or merong pumapalo na bakal. So ina-examine din yun. Isa sa mga ina-examine dyan yung kanyang source. Anong machine yung ginamit? Anong typewriter yung ginamit? Date, kailan siya ginawa, and alteration kung meron man. Number 5, documents question as to age or date. Kasama to sa miscellaneous type, no? Hindi naman kasi madalas na kine-question yung age, no? Yung date man na pa pwede. Number 6, documents question on material use. So dito naman ang kine-question ay yung material na ginamit dun sa document. Hindi yung content, hindi yung instrument na ginamit. Kasama na rin yung instrument, no? Pero hindi yung content ang pinatutungkulan. So, anong papel yung ginamit? Anong ink yung ginamit sa paggawa ng document? Yun yung connect question. 7, documents used to identify a person through handwriting. Ito nga yung tinatawag nating grapho-analysis. Okay, sa pamamagitan ng pag-examine ng handwriting, malalaman natin or makikilala natin kung sino yung gumawa dun sa letter na yon. Kasama daw dyan yung mga anonymous letters, no? Yung mga, ang tawag doon? Yung mga love letter na hindi natin alam kung kanino galing. Disputed letters, superscriptions, registrations, and other miscellaneous writing. Next, punta na tayo sa instrument and apparatus used in question document examination. So, madali lang po ito. Letter A, magnifying lens. Ang magnifying lens ay kaya niyang mag-magnify 2 times larger than the original size. Okay? At meron ako nabasang material or notes na sabi doon, gamit lang daw ang magnifying lens, kaya niyang isolve 75% lahat ng question document examination problems. Okay? So lahat ng problema, for example, binura yung sulat, pinatungan ng ink, mga ganyan. Sa pamamagitan daw ng magnifying lens, 75% kaya niya isolve. Pero hindi ganun 75% ang lang siyang mga circumstances na hindi niya kayang isolve. So magnifying lens, it can magnify 2 times larger than the original size. Letter B, shadow graph, an image formed by casting a shadow on a surface. Pag sinabi nating shadow graph, no? Ginagamit din sa mga indentation, no? Iilawan mo daw yung gilid ng writings or ng bakat para mag-cast siya ng shadow. Okay? Kasi kapag inilawan mo yan ng 90 degrees or right angle, ito yung document, ito yung ilaw, hindi yan magka-cast ng shadow. Okay? Kailangan i-slant mo daw or sa side mo siya, iilawan para mag-cast siya ng shadow. Ganun yung shadow graph. Letter C, stereoscopic binocular microscope. So na-discuss na natin yan sa ballistics kanina. Kaya nating makita yung isang bagay dyan in 3D view or 3-dimensional view. Ano ba yung 3D na tinatawag? Kaya nating alamin yung length, width, tsaka yung depth, yung kapal ng isang bagay. Letter D, measures and test plates or yung transparent glass. So ginagamit lang yan pang measure kung gaano ka-slant, gaano kahaba yung mga letters, yung mga strokes, gaano katataba. So yun yung gamit para ma-measure yung mga yun. Next, letter D. Letter E, table lamps with adjustable shades or yung tinatawag na gooseneck lamps. Etong gooseneck lamps parang sa oblique light examination, no?
So pwede pwede tayong gumamit ng gooseneck lamp para ilawan yan pa side. At yung gooseneck lamp, controlled illumination daw yan. Pwede nating lakasan yung ilaw, pwede nating hinaan. Depende sa kailangan nating lakas. Letter F, transmitted light gadget. So ito po ay gadget na kung saan ipapatong natin yung document dyan sa gadget na yan. Sabi dyan, a device where light passes from beneath the document. Ito yung transmitted light gadget. Kuha tayo ng document, ipatong natin dyan, makikita natin yung bakat. Okay, yung mga watermarks ng isang document. Letter G, ultraviolet lamp. So, gumagamit daw yan ng ultraviolet light to examine documents. Ang ultraviolet lamp, madalas yan gamitin sa mga perang papel. Okay, sa paper bills. Kung pag inilawan mo yung perang papel at walang kuminang, walang nag-reflect, so maaring yan ay peke. Kasi isa sa mga security features ng perang papel, meron yung security fibers na iilaw kapag nailawan ng ultraviolet lamp. Letter H, infrared viewer, na kung saan gumagamit daw ng infrared light. Ang infrared viewer ay ginagamit madalas sa mga burned document or charred document. Sa mga nasunog, sa mga nangitim na document na hindi na natin mabasa yung nakasulat. Pero pag ginamitan natin ng infrared viewer, mababasa na natin yung nakasulat. Letter I, comparison microscope. So parang same lang yan ng evidence ng bullet comparison microscope na kung saan kaya na nating silipin simultaneously ng sabay, side by side yung dalawang specimen. For example, yung evidence signature versus standard signature. Kaya nating silipin ng sabay sa pamamagitan ng comparison microscope. Letter J, camera, a device used to photograph documents. So tatandaan nyo palagi ang purpose ng camera to photograph evidences is to preserve the evidence. Halimbawa, yung dokumento, hindi mo na photograph, hindi mo rin na photocopy na wala na, sira na yung kaso. Sayang yung mapapakulong natin na tao. Pero dahil napicturean natin yan, meron tayong kopya na pwedeng gamitin for examination. Letter K, video spectral comparator or VSC, a device that uses UV and infrared wavelength to analyze documents. So, medyo high-tech ito kasi dalawa siya. Meron siyang UV light and infrared light. Letter L, calipers and micrometers. So, nasa ballistics din ito kanina. Panukat ng bore diameter, bullet diameter, and barrel length. Dito naman sa question document examination, so pwede siyang panukat daw ng mga sulat kamay. Okay, gaano kalaki pag sumusulat ng letter A or ng mga capital letters, gaano kalalapad yung mga letter O. So pwede tayong gumamit ng calipers and micrometers. Letter M, handwriting protractor. Alam niyo protractor, yung pa half moon. So yun yung protractor. So kaya nun ma-measure yung slant ng ating sulat. So yan ba ay naka-forward slant or naka-backward slant or diretso siya sumulat. Next, technique in the examination of question document. So halos same lang ito ng mga equipment. So ginawa lang siya as examination. Letter A, microscopic examination. So syempre sa microscopic examination, yan yung gagamitin natin para makita yung mga very small details. Yung hindi kayang makita ng ating mata. For example, yung distribution ng ink sa may papel. Kaya bang makita ng ating mata? Distribution ng ink, gaano kakapal, gaano ka nipis. So para mas makita natin ng mas detalyado, so pwede tayong gumamit ng microscopic examination. So it can it can magnify from 10 times up to 100 times from the original, di ba? Yung mga cells nga natin, for example, naalala ko lang nung ako ay second year, sumilip tayo ng sperm cell, di ba? So sa chemistry ata natin yun, o sa general chemistry, sumilip tayo ng sperm cell. Sperm cell hindi natin makita ng ating mata, pero pag ginamitan ng microscope, kitang-kita natin yung mga maliliit na bagay. Letter B, transmitted light examination. So, ang transmitted light examination, sabi dyan, iniilawan daw yung document sa likod or sa ilalim ng document para makita natin yung anino.
Okay? Yun yung transmitted light examination. Kadalasan naman sa transmitted light, white lang ang white lang ang ilaw na ginagamit. Next, letter C, oblique light examination. Ito yung sinasabi ko kanina na para mabasa mo yung nakasulat. For example, indentation, bakat lang. Mahirap tayong basahin kasi nga walang ink. Bakat lang. So para mabasa mo yung bakat, gamit ka ng oblique light examination. Paano yung oblique light examination? Ito yung document, iilawan mo siya ng low angle. Okay? Hindi 90 degrees angle, kundi maaring 45 or mas mababa pa sa 45 para mag-cast siya ng shadow. Okay? Kung di ako nagkakamali, pinagawa po ito ng mga teacher nyo dati. Okay? Pinagawa ko rin yun sa estudyante ko. Meron ako sinulat na sentence sa bond paper nang walang tinta. Bakat lang. So sabi ko, kailangan mabasa nyo yan or makuha nyo yung nakasulat dyan sa pamagitan ng oblique light examination. Yun ay natutunan ko kay Ma'am Angge. Next, letter D, photographic examination. So, uses photography to record and analyze document details. So, sa photographic examination din kasi, pwede nating i-enlarge yung mga document. After natin ma-photograph, bago natin i-print, i-enlarge natin para mas makita natin yung detalye ng mga handwriting. Letter E, ultraviolet examination. So, ginagamit yan para ma-determine daw yung ink differences. No? Katulad na lang sa mga perang papel. No? Ganon din sa mga alterations and obliteration. So, obliteration kasi pinagpatong-patong na sulat. So, sa pamamagitan ng ultraviolet, malalaman natin yung iba't ibang klase ng ink. Ano ba yung naunang ink na sumulat dyan at ano yung ink na ipinatong lang. Letter F, infrared examination. So, ginagamit daw yan to reveal hidden or erased writing, lalo na sa mga charred or burnt document. Handling of question document. Letter A, care of disputed document. So, ito ay madali lang siyang intindihin. So, keep original condition. So, kung yan ay nakita mong naka-fold, i-preserve mo ng naka-fold. Huwag mong iuunat. Kung yan ay nakita mong unfolded, huwag mong tiklupin pag preserve mo sa envelope. So, yun lang po yun. Keep the original condition. Pangalawa, make copies immediately. So, once na makolek mo na yung document na yan, kailangan mo na yan e-photocopy. No? Photocopy or Xerox na tinatawag. Hindi lang basta photocopy, kailangan mo din daw yan picturean. Kasi masira man yung original document, at least meron ka pa ring record. Pangatlo, used copies not the original. Kapag daw i-examine mo yung mga nakasulat dyan, ang gagamitin mo sa examination ay yung photocopy or yung mga photograph. Okay? Kasi hindi pwede na yung original ay paulit-ulit na nahahawakan. So dyan papasok yung number 4, avoid physical damage. Kasi kapag ang isang document, papel, gawain sa papel, pag paulit-ulit yan na nahahawakan, lumalambot po yung texture niyan. Okay? Pansinin niyo yung mga notes nyo. Yung mga notes nyo na nabuklat nyo na marumi, malambot, puro tiklop. Di ba? Pero yung mga notes nyo na hindi nyo pa nabubuklat, ano yung tsura? Maputi, matigas, maayos. So, yan po yung reason bakit kinakailangan na i-photocopy or i-photograph para kapag in-examine, yung photocopy and photograph yung gagamitin. Hindi masira yung original. And then last, do not alter the document. Ibig sabihin, wag mong sirain yung document. Wag kang gagawa daw ng mga chemical test na makakasira sa document. Nilagyan mo ng next, do's and don'ts in handling documents. Siguro skip na natin to kasi common sense lang naman ito. Sabi nga, golden rule number 1 in question document examination is, paki-comment nga yung golden rule number 1 kung natatandaan. Dalawa yun eh. Golden rule number 1 and golden rule number 2. Ano yung golden rule number 1 sa question document examination? Starts with letter C. Ayun, very good. So golden rule number 1, common
sense. Pag sinabi natin common sense, yung document, gawa yan sa papel, wag mong ilagay sa mababasa. Yung document, wag mong ilagay sa pwedeng masunog. So that is common sense. So madali lang intindihin. Yung golden rule number 2 naman, sino nakakaalala? Golden rule number 2. Medyo mahaba kasi siya pero ang sinasabi doon, sa golden rule number 2, kailangan mauna na i-examine ni document examiner yung document bago i-examine yan ng iba pang forensic expert. For example, pina-examine mo na kaagad sa fingerprint examiner yung document para makakuha ng fingerprint bago i-examine ni document examiner. Si fingerprint examiner, binudburan niya na ng mga powder, ginamitan niya ng mga lifting tape, ng mga chemicals para ma-restore yung fingerprint. And then after ni fingerprint examiner, saka mo binigay kay document examiner para ma-examine niya, wala na yon, sira na yung content ng document, wala na sa original composition. So hindi na accurate yung makukuhang result ni examiner. Yun yung golden rule number 2. Ulitin ko, golden rule number 2, kailangan maunang i-examine ni document examiner yung document bago ang ibang expert. Next, handwriting and document examination terms. So, definition of terms, masyadong maraming terms. So, araling mabuti. Pag sinabi nating addition, anything added to the document after it was originally made. Para yung alteration, no? After mong ma-create yung document originally, tas meron ka pang idinagdag, inalter mo na yung content, yung nilalaman ng document. So, ang addition ay halimbawa ng alteration. Meron kang idinagdag. Letter B, alignment, how letters or words line up with the baseline. Pag sinabi nating baseline, ito po yung imaginary or yung nakikita natin. For example, sa yellow paper, merong line doon. So, hindi siya imaginary. Pero kapag bond paper, walang linya doon, pero diretso pa rin tayo sumulat, that is imaginary baseline. Pag sinabi nating alignment, yung line up daw ng letters dun sa baseline. Burned or charred document, ito yung mga document na nasira sa pamamagitan ng apoy or sobrang init. Yung mga nasunog, mga nangitim, burned or charred paper. Characteristics, pag sinabi natin characteristics, ito daw yung mga unique marks, unique features na kung saan makakatulong para i-identify yung isang dokumento. Collation, it is a side-by-side comparison of a document. Parang juxtaposition siya. Comparison, it is the examining of two or more items to see similarities and dissimilarities. Conclusion, it is the opinion of the document examiner based on their findings. Okay? Sa ballistics, balik tayo, magkaiba ang findings sa conclusion. Ang findings, ito daw yung raw result from laboratory test or laboratory examination. Pag sinabi natin conclusion, ito daw ay base sa iyong findings. Ulitin ko, findings, ito yung nalaman mo or na-discover mo after ng laboratory examination. Pag sinabi natin conclusion, ano yung masasabi mo ngayon? Base dun sa findings, base dun sa nalaman mo na yung dalawang document ay parehas or gawa sa isang tao. Yun yung conclusion na tinatawag. Opinion ni document examiner. Letter H, disguise writing. From the word disguise, iniiba mo yung sulat mo para hindi ka makilala, para hindi ka ma-identify. Document examiner, so madali lang yan. So, expert who studies document to identify authorship or discovered facts. Letter J, downward stroke or downstroke. Ito daw yung paggalaw ng pen towards the writer. Pag ikaw ay nagsulat at yung pen pumunta sa writer, tumuro sa writer, ang tawag doon ay downstroke. Erasure. Pag sinabi natin erasure, it is the removal of writing. Meron tayong inalis. May dalawang klase, chemical erasure and abrasive erasure. Pag sinabi natin chemical, gagamit tayo ng chemical or ink remover. Pag abrasive, buburahin natin yung sulat sa pamamagitan ng rubbing or scrapping. Tutuklapin natin. Okay? Ulitin ko, sa chemical erasure, kailangan mabubura yung sulat sa pamamagitan ng chemical.
Ang example ko dyan ay yung correction tape. For example, nilagyan mo ng correction tape yung sulat. Saan siya papasok? Chemical or abrasive? Sagot nga kayo sa comment. Merong sulat. Ginamitan mo ng correction tape. Saan siya papasok? Chemical or abrasive? Kung chemical ang sagot, react ng heart. Kung abrasive, react ng thumbs up. So may mga nagsagot ng chemical, may mga nagsagot ng abrasive. Ano ba sinasabi sa abrasive? By rubbing or scraping, tutuklapin mo. Sa chemical, gagamit ka daw ng ink remover. As in mabubura or mawawash out yung sulat. Na-wash out ba yung sulat or nabura ba yung sulat sa pamamagitan ng correction tape? The answer is no. No, hindi naman nabura, tinakpan mo lang. Kaya yung correction tape, papasok lang yun sa abrasive. O, pangalawang senaryo, ginamitan natin ng Snowpick, yung liquid. Okay, ginamitan natin ng Snowpick para mabura yung sulat, para ma-erase. Is it chemical or abrasive? Pag chemical, react heart. Kapag abrasive, react thumbs up. So may mga nagsagot ng chemical, may nagsagot ng abrasive. So ang tamang sagot ko doon ay abrasive pa din kasi hindi mo naman nabura yung sulat, hindi mo siya na wash out. Tinakpan mo lang siya, di ba? So ang halimbawa ng chemical erasure, for example, yung damit mo nasulatan ng classmate mo ng ballpen, kulay white. Binabad mo sa Sunrox na wala yung sulat. That is chemical erasure. Tinunaw niya yung tinta. Okay, gumamit tayo ng chemical para ma-wash out yung tinta. That is chemical erasure. Next, letter L, examination. It is a close study of a document using visual, microscopic, and etc. method. Letter M, expert witness. Alam kong familiar na kayo sa expert witness. Alam nyo na yan. Tatandaan nyo lang, pag sinabi natin expert witness, kapag ginamit mo yung skills mo, yung trainings mo, yung education mo sa pag-testify sa korte or to prove something, ikaw ay considered as expert witness. Pero kung magte-testify ka sa korte, base lamang sa nakita mo, base sa narinig mo, hindi ka naman nagkaroon ng examination katulad ng mga expert, no? So that is ordinary witness lang. Pero pag ginamit mo yung special skills, special training mo, special expertise mo to testify something, ikaw ay expert witness. Letter M, form. Pag sinabi natin form, it is the writer's style. Kung paano sumulat yung isang tao. Malaki ba siya sumulat? Mabilog ba? Mapayat? Letter O, garland form. Itong mga letter O, garland form, it is a cup-shaped writing. Pag sinabi natin cup, ayan, cup. Pag ganyan siya, garland form. Parang letter C na nakahiga. Next, Gestalt. It is a German for whole. Handwriting analyzed as complete picture. Grapho analysis, na-discuss na natin to. Pag-examine ng handwriting to identify something or para kilalanin kung sino yung sumulat. Graphometry, handwriting analysis using measurement and comparison. So, susukatin mo yung mga sulat, lapad, haba, para malaman yung kung sino yung nagsulat. Graphology, to assess personality. So sa pamamagitan ng sulat kamay, malalaman mo yung pag-uugali ng isang tao. Letter U, handwriting identification expert. So same lang ito sa word na document examiner. Identification or identity, ibig sabihin, yung dalawang, yung question document tsaka yung standard document ay parehas. Same ang source or iisa ang pinanggalingan. Yun yung resultang ilalabas natin, identification or identity. Kapag naman non-identification, kabaliktaran lang ng identification, ibig sabihin yung question document at yung standard document ay hindi nagtutugma. Magkaiba sila. Kaya ang result na ilalabas mo ay non-identification. Pag identification, same. Kung sino yung nagsulat ng standard, tumutugma yun sa question document. W, indented writing. Pag sinabi natin indented, ito yung bakat. Sabi dyan, impression left on surface under one with visible writing. Di ba sa forensic ballistics, meron tayong dalawang klase ng tool marks or ng markings. Yung impressed
type, and straighted. Pag impress, nadiinan, kaya nagkaroon ng markings. Dito naman, indented writings, kaya nagkaroon ng bakat kasi nadiinan siya. Letter X, insertion or interlineation. Ito ay halimbawa ng alteration. Ulitin ko, alteration, merong kang binago after mong magawa originally ng isang document. Insertion, meron kang inadd na words or lines or even pages daw sa isang document. Okay, nagdagdag ka ng isang page sa document. That is insertion or interlineation. Letter F, Y, left-handed writing, also known as wrong handwriting. So pag meron na kayong nakita sa tanong, ano daw anong tawag daw natin dun sa mga wrong handwriting? So yan yung left-handed writing. Letter Z, letter space, it is the distance between letters. Next, scientific method in question document examination. So, meron tayong ACE-V methodology na inimbento or dinevelop ni Roy A. Huber. ACE-V methodology, may ibig sabihin yun. A stands for analysis, C for comparison, E for evaluation, and E for verification. Analysis, ang ginagawa natin dyan, sabi dyan, recognition. So, dapat alamin muna natin alin ba yung mga mahalaga na maging or gamitin natin sa examination dun sa document. Hindi naman kasi lahat ng nakalagay sa document kailangan nating i-analyze or i-examine. Alamin muna natin. So, sabi dyan, recognition. Alamin muna natin alin ba yung dapat lang natin i-examine. After ng analysis, doon na tayo mag-conduct ng comparison. Sabi dyan, compare the characteristics of unknown writings. Ano ibig sabihin ng unknown? Yan yung questioned document. Questioned writing. I-compare daw natin siya, i-compare natin siya with known or yung standard writing natin, standard document. After ng comparison, mag-conduct tayo ng evaluation. Ngayon, mag-judge na daw tayo or judge the similarities or differences. So alamin natin ilan yung nagtutugma at ilan yung hindi nagtutugma sa kanilang sulat. And then after nun, verification, double-check result. Other expert may confirm findings. Sa evaluation, nalaman mo na yung dalawang sulat, question document and standard document, magkaiba. Naglabas ka ng result na non-identification or non-identity. Ngayon, para makasigurado ka na tama yung kinandak mong examination, proceed ka sa verification. Ang verification daw ay double-checking of result. Paano mo madodouble check na tama yung result na lumabas sa yung non-identification? Ipa-examine mo yung mga documents sa other document examiner. So, yun po yung verification. No? So, ulitin ko, ACE-V methodology, una, analysis or recognition. Alamin mo muna yung mga dapat mong i-examine. Pag nalaman mo na, i-compare mo na dun sa standard sample or standard document. After mong i-compare, so, mag-judge ka na. Gawa ka na ng conclusion mo kung ano yung lalabas. Is it identification or non-identification? And then after mong makakuha ng result, pa-double check mo. Verification sa other document examiner kung tama yung result na lumabas sa'yo. Next, standard and exemplars. So, ang standard and exemplar ay parehas lang ang ibig sabihin. Okay? Pero ang kaibahan lang ng exemplar, ito ay ginagamit lamang na term ng mga document examiner and attorneys. Number 3, sample. Representative portion of the writing used for statistical or analytical purposes. Pag sinabi nating sample, part lang or meron ka lang pipiliin na portion ng isang document. No, yun yung sample na tinatawag. For example, yung pirma lang, yung nag-iisang pirma dun sa baba, ang kailangan natin i-examine, yun yung sample mo ng kanyang handwriting. Okay? Next, types of handwriting standard. Take note, pag sinabi natin standard, these are all genuine or known writings. Alam natin yung authenticity, identity, and origin. Ngayon, ano yung pagkakaiba ng tatlo na yan? Pag sinabi natin collected standard,
ito yung mga handwriting na ginagawa mo in your everyday life, no? Kasi halimbawa, ngayon kayo, college kayo, fourth year, no? Pagka-graduate nyo, halimbawa, nagkaroon kayo ng kaso about question document, no, pinaghihinalaan na kayo yung nagsulat or pinaghihinalaan na pineki nyo, pwede yan kumuha ng mga standard, pwede yan kumuha ng mga collected standard nyo nung first year college kayo, second year college kayo. Yun yung tinatawag na collected standard. Yung mga sulat kamay mo na na-execute in your everyday life. For example, araw-araw kayo nagki-quiz, weekly kayo nagki-quiz. Ayan. Sorry, humihina ulit ang internet. So yun yung mga collected standard, mga sulat kamay mo na ine-execute mo in your everyday life. Collected standard po ang tawag doon. Yan, yung mga nino-notes niyo dyan, halimbawa nagno-notes kayo during lecture. So that is collected standard. Pwedeng kuhanin yan kapag kayo ay nagkakaso sa question document in the future. Collected standard po ang tawag dyan. Number 2, request standard. Ito naman yung mga authentic handwritings or genuine handwritings na makukuha mo lamang upon request. Ibig sabihin, for example, nagkaroon ngayon ng question document case. So, yung scenario natin kanina, meron akong napulot na 1/4 nakalagay doon. Putangin na mo Sir Romeo, hindi ko kilala kung sino yung may gawa. Ngayon, meron akong pinaghihinalaan. Paano ko malalaman kung siya may gawa nun? Magre-request ako ng standard niya, no? Magre-request ako, for example, Mr. Ganito, meron kasi ako napulot na 1/4, no? May nakalagay, minumura ako. Try mo ngang sumulat dito kasi parang kaparehas mo ng sulat eh. Di ba? Nag-request ka para makakuha ka ng standard niya or ng authentic handwriting niya. Ang tawag po doon ay request standard. Nakukuha lang yan upon your request. Number 3, post litem motam exemplar. Itong post litem motam exemplar, wag na natin palawakin. Halos same lang ito ng request standard. Bakit? Ano ba sabi dyan? Post litem motam exemplars, these are writings produced after a dispute for evidential purposes. Ibig sabihin, post litem motam exemplar, lahat daw ng sulat kamay na i-execute ng isang tao after magkaroon ng dispute or after magkaroon ng question document case. So halos parehas nga lang ng request standard. O for example, may nakuha kong 1/4. Paano ko malalaman kung yung 1/4 na yun ay gawa niya? Siyempre, magre-request ako ng standard niya. Ganon din sa post litem motam exemplar. Nagkaroon muna ng dispute bago ko pasulatin yung tao na yun. Okay, so yun yung post litem motam exemplar. Lahat daw ng sulat kamay after magkaroon ng dispute regarding question document case. Okay, halos same lang sila, request standard and post litem motam exemplar. Next, procedure for taking request, handwriting standard. So ito ay madali lang intindihin. So kapag kukuha ka daw ng standard, kailangan ito ay masusunod. Sit subject naturally. No, ibig sabihin, merong lamesa, merong upuan, hindi mo pwedeng kuhanan ng standard yan ng nakasalampak, no? Ng nakahiga. Kailangan merong lamesa at merong upuan. Pangalawa, kailangan same ng paper and writing instrument. Kung ano yung ginamit panulat sa question document, for example, lapis ang sulat sa question document. Tapos pag kumuha ka ng standard, bibigyan mo ng pentel pen o kaya ng ball pen. Hindi po pwede. Kailangan kung ano yung papel na ginamit sa question document, ganun din dapat yung papel at a writing tool na gagamitin sa pagkuha ng request standard. Pangatlo, wag mo daw ipapakita yung request standard dun sa suspect or sa kukuhanan mo. Ano yung reason? Kasi baka gayahin niya o di naman kaya ibahin niya yung sulat niya, depende sa magbe-benefit sa kanya. Huwag mong ipapakita. Number 4, dictate mo daw yung isusulat niya. Huwag mong ipapakita na, ito yung nakasulat, isulat mo din to. Hindi pwede. I-dictate mo. Okay? And huwag mo daw siyang tulungan sa spelling. Kasi isa yan sa pwede nating makita kung siya ba talaga sumulat sa question document. Kung wrong spelling yung nasa question document at ganun niya in-spell,
yung word nung siya ay sumulat, so maaaring siya yung gumawa ng questioned document. 5. After daw makuhanan ng after mo makuhanan ng standard, kailangan papirmahan mo daw sa kanya at lagyan ng label, date, time, and signature. 6. Observe for attempt at disguise. Tignan mo kung meron bang attempt na iniiba niya yung kanyang sulat. So, i-observe mo po yun. Next, factors in preparing and collecting standard. Ano yung mga dapat natin i-consider kapag tayo ay kukuha ng standard? Una, yung amount of writing. Ilan ba yung kinakailangan na standard? So, in general rule, kailangan kumuha ka ng standard writing niya na 3. Okay, 3. Pero, according to Sir Will dyan, no, kasi nag-training sila, kapag daw private practitioner yung mag-e-examine ng handwriting, ang kailangan lang niya ay 5 specimen or 5 standard. 5 sulat. Kaya niya nang i-identify yung question document. Pero kapag PNP daw or yung SOCO, forensic group, ang standard daw na kinukuha nila ay nasa 8. Okay? 8 standard bago nila ma-determine kung yung question ay siya ba talaga ang sumulat. Ulitin ko, kapag private document examiner, 5 specimen. Pero kapag PNP, 8. Number 2, similarity of the subject. Pag sinabi natin similarity of the subject, kung yung question document ay cursive, kailangan yung kukuhanin mong standard ay cursive din. Kasi mahirap ikumpara ang cursive sa printed. Okay, yun yung sinasabi sa number 2. Similarity of subject matter. Relative dates. Pag sinabi natin relative dates, pwede kang kumuha ng mga standards niyan 5 years before or 5 years after the question document case. For example, nagkaroon ng question document case ngayon. So, pwede kang kumuha ng collected standard niya 5 years ago. Hindi ka naman makakakuha 5 years after dahil current time yung question document case. Next, number 4, condition of writing. Pag sinabi natin condition, kailangan yan ay comparable circumstances, no? Kung nakaupo na in-execute yung question document, kailangan nakaupo din yung pagkuha ng standard document. Kung nakatayo na in-execute yung question document, kailangan nakatayo din yung pagkuha ng standard document. Number 5, writing instrument and paper, na-discuss na natin yan kanina, kailangan same lang. Hindi pwede na yung nasa question document, yellow paper, tapos yung standard document, wala kang makuhang yellow paper, kumuha ka na lang dyan ng bond paper, hindi pwede. Kailangan similar. Next, principles involved in handwriting identification. So, mahalaga po ito. May lumalabas din dito. Number 1, principle, no two writers write exactly alike. Ibig sabihin, walang dalawang tao ang kayang sumulat ng parehas na parehas. Nor single writer. No? Sabi dyan, no two writer write exactly alike. Dadagdagan natin, nor single writer. Kahit isang tao, hindi mo kayang ulitin ang sulat mo. Naniniwala ba kayo na hindi nyo kayang ulitin ang sulat nyo? So, I challenge you sa mga nandyan sa bahay, kuha kayo ng ballpen tsaka ng papel. Try nyo sumulat ng pangalan nyo. For example, Romeo, 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 Romeo. Kahit dalawa lang, Romeo, Romeo magkatabi. Meron at merong pagkakaiba dyan. Kasi nga, principle po yan. No two writers nor single writer write exactly alike. Hindi mo kayang ulitin ang sulat mo. Challenge ko na po yan sa mga estudyante ko. Sabi ko, sige, wag na lang wag na lang pangalan nyo, isang letter na lang. Namili sila, letter O, letter L, magkaiba't magkaiba pa rin yung distribution ng ink. No, may manipis, may makapal, may shaky, merong hindi. Tapos pinadali pa natin, sabi ko, sige, tuldok na lang. Tuldok kayo ng 2 beses magkatabi. 100% walang magkatulad dyan sa tuldok na yan. So, challenge ko sila. Meron mga nagpakita, nagpa-check, sabi ko kasi exempted sa exam, makakagawa. May nagpa-check. Sa unang tingin, makikita mo parehas na parehas. Ginamitan ko ng cellphone. So, photograph ko yung 2 tuldok and then zoom ko sa cellphone ko. Nung pagka-zoom ko, makikita nila yung distribution ng ink sa paligid ng
na iba-iba yung sulat mo, pero hindi daw lahat ng handwriting characteristics ay nawawala. Meron at meron pa ring nakikita na magkatulad. Yun yung sinasabi ng effort or practice. Hindi ka magpa-practice. Sa madaling salita, wala dito sa atin na pinanganak na marunong nang magsulat, na maganda na kaagad magsulat. Lahat tayo ay nagsimula sa pangit. Okay, hanggang sa pre-practice natin ng pre-practice, no, binigay natin yung effort natin hanggang sa gumanda na. So yun po yung sinasabi diyan. Ganun din kapag iibahin mo yung sulat mo, hindi mo kayang ibahin. Kailangan ng long period of time para maiba ang iyong sulat. Kailangan mo magbigay ng effort at saka ng practice. Number 4, the combination of handwriting characteristics including those derived from form and writing movement are essential elements of identification. So, yung form daw at yung writing movement ay mahalaga daw na elemento pagdating sa identification of handwriting. Ano ba yung mga writing movement? Meron tayong finger movement, hand movement, forearm movement, and whole forearm movement. So mahalaga daw na malaman yon para ma-identify natin yung handwriting. Mamaya ma-discuss natin yon. Next, individuality in writing can be only determined through comparative examination. Pag sinabi natin comparative examination, kailangan parehas. Kung dugtong-dugtong yung nasa question document, kailangan dugtong-dugtong din yung nasa standard document. Kung printed, printed dapat. Kung nakatayo na in-execute yung question document, kailangan nakatayo din na i-execute yung standard document. Number 6, similarity does not mean identity. Ibig sabihin, kapag yung dalawang sulat ay magkamuka, hindi daw ibig sabihin nun, galing yun or gawa yun ng iisang tao. Diyan papasok yung principle number 7. Sabi diyan, complete identity means definite forgery. Pag sinabi ng complete identity, parehas na parehas, parang binakat, no? Parehas na parehas, wala tayong makitang pinagkaiba. Ang ibig sabihin daw niyan ay finorger po yan or dinaya. Maaring binakat. Kasi nga wala tayong makitang pagkakaiba. Bakit? Balik tayo sa rule number 1. No two writers nor single writer write exactly alike. Hindi mo kayang ulitin ang iyong sulat. Okay? Hindi mo man siya kayang ulitin, pero pag sinulat mo yan, meron at merong makikita na characteristics na sa'yo lamang makikita or sa sulat mo lang makikita. Next, table of specification 4.2, process of forgery detection, handwriting examination and signature identification. Pag sinabi natin handwriting, it is the result of complex mental and muscular action developed through long practice. Ang handwriting daw ay na-create sa pamamagitan ng mental and muscular action. Hindi pwede na tayo magsusulat gamit lang ang muscle na hindi natin gagamitan ng utak or vice versa. Hindi tayo makakapagsulat kung mental lang ang gagamitin natin, hindi tayo gagamit ng muscular action. So that is a result of complex mental and muscular action, handwriting. Ang handwriting ay tinatawag din daw na visible speech. Bakit? Visible speech, hindi natin naririnig kundi nakikitang mga salita. Kaya siya tinawag na visible speech kasi merong mga bagay na hindi natin kayang sabihin verbally, pero kaya nating isulat. Di ba? Pwede tayong sumulat ng kanta, pwede tayong sumulat ng mga tula, di ba? Meron 'yon. Hindi natin kayang sabihin verbally, pero kaya nating kantahin. So, yun yun. Kaya siya tinawag na visible speech. May mga bagay na hindi natin kayang sabihin, pero kaya nating isulat. Kinds of handwriting, tatlo, cursive, script, block. Pag cursive, connected, script, separated, block, all capital letters. Muscle involved in handwriting, meron tayong dalawang klase, extensor muscle and flexor muscle. Kapag extensor muscle ang ginagamit mo sa pagsusulat, ikaw ay nakaka-create ng upward stroke, pataas. Okay, lahat ng sulat mo pataas, ang gumaganang muscle sa'yo ay extensor muscle. Flexor muscle naman kapag yung mga sulat kamay mo ay pababa. Okay? Letter G, may buntot, pababa. Ang gumagana sa'yo doon ay flexor muscle. So tatandaan nyo lang, extensor, ang palatandaan ko kasi dyan, extensor, extend. Yun yung palatandaan. Nag-e-extend pataas. So upward stroke yan. Pag flexor naman, wala na, pababa na yun. Extensor, extend, pataas yan. Next,
Writing also uses group of muscle. 4 group of muscle po ang meron tayo. Fingers, wrist, elbow, and shoulder. No? Mga sa daliri, wrist, ayan, yung umiikot na yan. And then elbow, siko, and then yung shoulder. Kapag daw yung 4 group of muscles na yan ay nag-work together, take note with the word, work together, yun po yung madalas kong nakikita sa mga examination. Ang tawag po doon ay motor coordination. Kapag yung 4 na group of muscle ay nagtrabaho pare-parehas, nag-work together, no, ang tawag doon ay motor coordination. Next, kinds of movement in writing. So, 4. Finger, hand, forearm, and whole forearm movement. So, discuss natin. Pag sinabi natin finger movement, daliri lang ang involved dyan. Okay? Daliri lang ang gumagalaw. Ano yung daliri? Thumb, first, second, and slightly daw yung third finger. No? Thumb, first finger, second finger, and slightly yung third. Yan yung may hawak sa pen. Yan lang yung gumagalaw. Finger movement. Yan daw yung madalas gamitin ng mga children and illiterates or yung mga hindi nakapag-aral magsulat. Pangalawa, hand movement. Paano yung hand movement? Lahat daw ng fingers kasama yung wrist as the center of attraction. Ayan, wrist. Buong fingers or buong hand kasama yung wrist as the center of ang tawag doon? Center of attraction ba ito? Nakalimutan ko na. Basta center attraction ata, attraction. Whole hand and with your wrist as the center of attraction. Yan yung hand movement. Kanina, fingers lang. Ngayon, kasama na yung hand movement. Kapag forearm movement naman, sabi dyan, movement of arm, buong kamay, kasama yung hand and shoulder. No? Pero, sabi dyan, with the support of table. Ibig sabihin, yung hand mo, nakapatong sa table, saka ka nagsusulat. Yung ginagawa nyo pangkaraniwan kapag kayo ay nasa school, nakapatong sa armchair, nagsusulat, that is forearm movement. Pag sinabi naman natin whole forearm movement, same lang, buong hand, wrist, arm, with shoulder, pero ang sabi doon, without support of table or without the support of table. No, hindi nakapatong yung kamay mo. Ano yung halimbawa ng whole forearm? Ang halimbawa daw niyan ay yung blackboard writing. Kapag tayo ay nagsusulat sa blackboard, pansinin niyo yung teacher or yung instructor, hindi nakarest yung kanyang arm. Okay, hindi nakarest. Kundi yung writing instrument lang ang touch dun sa may whiteboard. So those are the kinds of movement: finger, hand, and forearm, and whole forearm. Common terms in handwriting examination: baseline, ito yung tinutungtungan ng mga letters, pwedeng nakikita or imaginary. Foot, ito yung pinakapaa ng mga letters kung saan nakatayo dun sa baseline. Eye or eyelet, ito yung parang mata sa letters natin kapag yan ay merong space sa gitna. Pen lift, pag sinabi natin pen lift, inangat natin yung writing instrument from the paper. Hiatus or pen jump, ito daw yung gap kapag tayo nagsusulat ng mabilis. Okay? Hiatus or pen jump. For example, pumirma tayo. Okay? Nakadikit naman yung writing instrument sa papel pero walang walang lumabas na ink. Walang lumabas na ink kasi nga masyadong mabilis tayong magsulat. Hiatus or pen jump po ang tawag doon. Next, habits. Ito yung tinatawag na writing habits na kung saan sa atin lang makikita. Okay? Exclusive lang sa atin. Kahit anong gamitin mong writing instrument, pentel pen, chalk, lapis, ballpen, meron at merong makikitang writing habits dun sa mga sulat kamay mo. Tremor, pag sinabi nating tremor, ito yung panginginig habang tayo ay nagsusulat. Bakit tayo nanginginig? Kasi hesitate tayo na isulat. Bakit tayo hesitate? Kasi maaring nanggagaya tayo ng sulat. Ginagaya natin yung pirma. Hindi tayo sanay na sumulat ng ganon. So, nagkakaroon ng tremor or shaky. Patching or retouching. Pag sinabi nating patching or retouching, ito yung aayusin mo yung defective
portion. Nagsulat ka ng letter A. Okay? Merong hindi tuminta dun sa part ng letter A mo. Papatsyahan mo ngayon. Okay? Susulatan mo ngayon. Okay? Yun yung patching. Magkaiba ang patching sa retracing. Pag sinabi nating retracing, halimbawa, nagsulat ka ng letter A, merong part dun sa letter A mo na hindi tuminta. Okay? Pag sinabi nating retracing, buong letter A, ire-retrace mo para makumpleto. Yun yung retracing. Writing over a previous stroke. Pero kapag patching or retouching, parang sa babae lang, ang babae naka-makeup na. Magpipicture, magre-retouch sila. Okay, lahat ba ng makeup nila nire-retouch? Hindi. Kung alam lang yung sa tingin nilang defective or ano lang sa tingin nilang medyo hindi na okay, yun lang yung ire-retouch nila. Parang sa sulat lang. Okay? Ulitin ko, patching may defective portion, yung defective portion lang ang aayusin. Pero sa retracing, ire-retrace mo buo. Cacography, ito yung tawag kapag ikaw ay merong bad handwriting. Ibig sabihin, yung sulat kamay mo ay parang kinalahing ng manok. Hindi maintindihan. Pangit ang sulat mo. Ang tawag doon ay cacography. Kapag naman yung sulat mo ay maganda, magaling ka mag-lettering, malinis sulat mo, pare-parehas yung stroke ng letters mo, ang tawag doon ay calligraphy. Next, majuscule and minuscule. Ito yung paborito ni Ma'am RV. No, natatandaan ko pa nung teacher ko si Ma'am RV, sabi niya, para hindi niyo makalimutan ano ang ibig sabihin ng majuscule, no? Tatandaan niyo lang majuscule, mabukol. Ito ang ganoon ni Ma'am RV sa amin nung ako'y nag-aaral. Majuscule, ito yung mga capital letters, malalaki, no? Kapag minuscule naman, small letters, mga maliliit. Next, signature. Pag sinabi natin signature, ito daw yung pangalan or mark na isinusulat ng tao as an acknowledgement or authorship or approval of its content. So mahalaga po ang pirma. Ano ba yung pirma? Ito yung pangalan o di naman kaya yung mark na inilalagay sa document to acknowledge na yung document ay totoo o di naman kaya na katunayan na yung sulat ay ikaw ang gumawa, authorship, or katunayan naman, hindi man ikaw gumawa ng document dahil pinirmahan mo yon, ina-approvean mo yung content nun ay totoo or inaagrihan mo. Okay? So, yun po ibig sabihin ng signature. Sa signature, may dalawang klase. Pwede daw simplified or stylized. Pag sinabi ng simplified, simple lang, pero pag stylized na, parang marami na siyang stroke or intertwining stroke na tinatawag. Other significant terms pagdating sa signature, assisted signature, also known as guided signature. Pag sinabi natin assisted, ito yung mga nasa mga matatanda na hindi na kayang sumulat, lolo, lola, na kailangan nilang pumirma sa dokumento. Dahil hindi sila makapirma, hingi sila ng assistance sa kamag-anak sa anak nila. Anak, ihawakan mo yung kamay mo, ipirma mo ako, ganyan. Okay? So yun yung assisted signature. Letter B, crossmark. Pag sinabi natin crossmark, simply letter X. Sa mga hindi kayang pumirma, hindi kayang magsulat, kino-considered na yung crossmark as signature. Okay, dati, yan yung ginagamit. Pero meron din gumagamit yan sa kasalukuyan ngayon. Yung mga hindi na kayang magsulat. X lang. Pirma na nila yon. Uma-agree na sila. O di naman kaya thumb mark sa mga hindi kayang pumirma. Letter C, evidential signature. Ito daw yung uri ng signature na kung saan gagamitin as evidence or in-execute yan in a particular time, particular place, particular age, particular condition of the signer, particular writing instrument. Bakit puro particular? Kasi nga gagamitin yan as evidence. Next, letter D, fraudulent signature. Pag sinabi natin fraudulent, pinekeng pirma. Okay, forged signature written by someone else without the owner's permission. Ito ginagawa nyo sa mga attendance. I-attendance nyo na lang ako, ipirma mo na rin ako. Fraudulent signature po ang tawag doon. Pinipirma mo yung tao. Letter E, freehand signature, a forged signature made by imitation only without tracing. Pag sinabi natin freehand, ito yung pinakamahirap na uri ng forged signature. Bakit pinakamahirap? Kasi hindi mo babakatin yung yung pirma niya. Hindi, gagayahin mo directly. No, pwede kang mag-practice sa ballpen or sa ibang papel, no? Matagal na beses bago mo magaya yung original na
pirma. Kumpara sa bakatin mo na lang, di ba mabilis lang pag binakat yung pirma, pero sa freehand, hindi po dyan binabakat, kundi nagpa-practice ka na gayahin yung pirma. Guided signature, nabanggit na natin yan kanina, yung assisted, no? Yung guided signature, tinatanggap po yan kahit hindi sila mismo yung pumirma kasi hinawakan yung kamay nila para ipirma yan. Tinatanggap po yan as long as merong proof na hiningi yung assistance mo na ipirma siya. Letter G, imitated signature, same lang po yan sa freehand. Tatlo kasi yan eh, simulated, freehand, tsaka imitated. No, pare-pares lang yan. Another term for freehand forgery, di ba? Where the signature is copied by observation and practice. Kokopyahin mo yung pirma niya nang hindi mo babakatin, kundi magpa-practice ka lang ng mag-practice. Imitated signature. Letter H, model signature. Sabi dyan, a genuine signature used as a sample. Meron kang ginagaya. So, pwede mo siyang kopyahin o di naman kaya i-trace para magaya mo yung pirma. Letter I, theory of comparison, a method of comparing signature by placing them in an inverted position. Pag sinabi natin inverted position, pwedeng up and down. Okay? Pwedeng up and down or side by side. Baliktad siya. Styles or kind of signature, conventional and highly individualized. Pag conventional, malinaw, nababasa natin yung pirma. Okay? Pero pag highly individualized, marami daw siyang intertwining stroke. Marami siyang flourishes. Marami siyang stroke na hindi natin maintindihan kung anong letter. Types of signature, merong formal, informal, and careless scribble. Pag sinabi natin formal, ginagamit daw yan sa mga important documents. For example, ako, dalawa kasi yung pirma na meron ako. Isang informal, isang formal. Pag formal, ginagamit ko yan sa mga letters, no, sa OJT, sa mga completion form, mga ganyan. Pero kapag informal, yung attendance namin araw-araw, dahil araw-araw ko yung pinipirmahan, mabilis lang. Okay? Yun yung informal. Simplified and faster signature used for routine documents. Araw-araw mong ginagawa. So, informal. Letter C naman, careless scribble, ito yung pinakamabilis, no, na pirma at wala ka nang pakialam, hindi mo siya kailangang pagandahin. Ang halimbawa nito sa mga cashier, no, pag kayo ay nagbabayad, di ba pinipirmahan nila yung resibo? Pansinin niyo yung pirma nila parang guhit na lang kasi nga araw-araw nilang ginagawa. Next, suggested steps in examination of signature. So ito lang yung susundan nyo. Una, ilagay nyo siya sa juxtaposition or side by side. Pangalawa, alamin nyo yung handwriting movement. Mabilis niya bang isinulat? Mabagal niyang isinulat. Paano ba natin masasabi na yung handwriting ay mabagal na isinulat? Pag nakitaan natin ng tremor or panginginig. Pero kapag smooth, ibig sabihin mabilis niyang sinulat. Step number 3, yung line quality niya. Okay? For the beginning and ending stroke, check mo kung may hesitation. Step number 5, letter design and structure, yung form niya, gaano kalaki, mataba ba siya sumulat or mapayat. Retouching or patching. So isa po yan sa mga tinitignan. Baka merong mga ine-edit, no, ina-alter, retouching or patching. Other writing characteristics, and number 8, yung capital letters. Next, forgery, counterfeiting, and falsification. So, ano ba yung pinagkaiba ng tatlo na yan? Pag sinabi natin counterfeiting, gagawa ka or mamemeke ka ng peking pera. No? Pag gumawa ka, nagprint ka ng peking 1,000, that is counterfeiting. Gumawa ka ng peking barya, that is counterfeiting. Number 2, falsification. It is the act of changing the content of a document. Meron kang babaguhin, parang alteration siya. Okay? Act of changing content of the document. Falsification, for example, sa cheque, pinawithdraw ka ng 1,000. Dinagdagan mo ng 0. Naging 10,000 na yung winithdraw mo. Di ba? So, iniba mo yung content ng document. That is falsification. Ganun din sa birth certificate mo. Iniba mo yung pangalan mo, iniba mo yung apelido mo. So, that is falsification. Number 3, forgery. It is the act of making or altering a document or signature falsely with intent to defraud. Forgery naman, pamimeke, no? Or panggagaya. Pamimeke o panggagaya or pag-alter daw ng mga document na kung saan ang intention mo ay makapanloko. For example, gumawa ka ng peking diploma,
nakalagay doon cum laude, no? So gumawa ka ng certificate na makakatulong para ikaw ay makapasok sa trabaho. So that is forgery. May kaso po 'yun. Classes of forged signature, na-discuss na natin yan kanina, simulated, freehand, or imitated forgery. Pag sinabi natin simulated, freehand, or imitated, gagayahin mo yung pirma nang hindi mo babakatin. Paano? Papracticein mo. B, trace forgery. Trace, babakatin mo. Spurious forgery, ito yung simple forgery. Pag sinabi natin spurious, ito yung pinakamadali na pamimeki ng pirma. Paano ba yung spurious? Gagayahin mo ba yung totoong pirma? Hindi. Gagawa ka ng ibang pirma. At pagmumukhain mo na yung pinirma mo, ganun pumirma yung taong ginagaya mo. Letter D, forgery by means of stamp, yung mga authenticating devices, no? Nagpa-authenticate ka ng TOR or ng Certificate of Grade sa Arroyo, pero ikaw lang mismo ang gumawa ng pantatak. So, classes of forged signature po yun. And forgery by computer scanning. Next, sa simulated or freehand forgery, may dalawang pamamaraan. Simulated with model and simulated freehand forgery. Kapag with model, meron kang gagayahin. Okay? May dalawang klase yan. Direct technique and indirect technique. Kapag direct technique, ballpen ka na kaagad. Okay? Pero kapag indirect technique, lapis muna yung gagamitin mo para magaya. Kapag medyo na iba, burahin mo yung lapis. Gayahin mo ulit. Kapag perfect na, saka mo patungan ng tinta or ng ballpen. Yun yung indirect technique. Yung simulated freehand forgery naman, nakita mo yung pirma ni Sir Romeo kung paano, tinatak mo na sa ulo mo. Ngayon, pag uwi mo sa bahay nyo, pre-practice mo doon yung pirma. That is simulated freehand forgery. Wala kang gayahan. Hindi katulad kasi ng simulated with model, nasa tabi mo yung gayahan, ulit-ulit mong ginagaya. Letter B, trace forgery. Pag sinabi nating trace, tracing the outline. Babakatin mo. Okay, merong dalawang klase, direct tracing and indirect tracing. Pag direct tracing, gagamit ka ng transmitted light. Iilawan mo sa ilalim para umangat yung pirma. Makita mo. And then saka mo na siya babakatin. Kapag indirect tracing naman, gagamit ka ng carbon paper. Yung carbon paper, ito yung sa resibo. Okay, sa resibo, yung nasa ilalim, pag sinulat mo sa ibabaw, kung ano yung sinulat mo sa ibabaw, makikita mo sa ilalim. Yun yung carbon paper. Indirect tracing po yun. And then types of trace signature, naulit lang, carbon process, gagamit ka ng carbon paper. Indentation process, babakatin mo sa pamamagitan ng transmitted light. Gagamit ka ng walang ink na ballpen para pag binakat mong ganun, hindi siya kakalat. And then yung transmitted light, iilawan mo sa likod ng document or sa ilalim ng document. Spurious signature, ito yung pinakamadali daw na forgery. Okay, kung kayo ay mamemeki ng pirma, spurious ang gamitin nyo. Okay, pero huwag kayong mamemeki ng pirma at kaso yon. Pag sinabi lang spurious signature, hindi daw natin gagayahin yung totoong pirma. Ano yung gagawin natin dyan? Write a fake signature using a false name. Mag-iimbento ka ng signature. At yung inimbento mong signature, ipapamukha mo na ganun pumirma yung taong ginagaya mo. Okay? Spurious signature. Alteration, na-discuss na natin kanina yan. Kapag daw meron kang binago after mong ma-execute originally yung isang document. Okay? Kinds of alteration, erasure. Gawa na yung document, kaso meron kang binura. That is erasure. May dalawang klase ng erasure, mechanical or abrasive and chemical. Pag mechanical or abrasive, gagamit ka ng rubbing or scratching. Pag chemical naman, gagamit ka ng chemical solution na kung saan kaya daw tumunaw ng ink. Yun yung chemical erasure. Next, addition. Take note kind of alteration. Addition, meron tayong idadagdag. For example, 10,000 yung pinapa-withdraw sa'yo. Dinagdagan mo ng 0, naging 100,000, paldo. So, addition po yun. Bawal po yun. Number 3, subtraction or cancellation. Meron kang inalis. Okay? Removing writing by crossing out or striking words. Meron kang binura.
Interlineation or insertion, na-discuss na natin yan. Kapag ikaw ay merong isiningit na letter, may siningit ka na word, may siningit ka na sentence, even may siningit ka na page dun sa isang document. Meron kang isiningit na page, that is interlineation or insertion. Decipherment, meaning the process of reading or interpreting writing that is illegible or erased. Merong sulat, kaso nga burado na. Okay, kailangan mong mag-conduct ng decipherment para mabasa yung isang sulat. Next, 4.3, all about new generation currency, Philippine banknotes. So sabi dyan, what's new? Ano yung bago sa mga Philippine banknotes natin sa perang papel? More realistic portraits, mas buhay daw yung tao kumpara sa mga lumang pera. Meron daw tourist spots and animals dun sa may reverse side ng pera, ibig sabihin sa likod. Number 3, meron daw tayong bagong BSP logo and Philippine seal kumpara dun sa lumang pera. Number 4, Euro-like design. Pag sinabi natin Euro-like design, mas pinalaki daw yung value number. For example, yung nakasulat na 1,000 pesos, no? 20 pesos, 50 pesos, 100, mas malaki yung print ng numbers. Improve security features, mas pinalapad yung security thread. Pag sinabi natin security thread, ito yung nakatahi dun sa perang papel natin na kulay silver, no? And then number 6, meron din daw siyang optically variable device. 500 and 1,000 lang yung meron nun, and hygienically treated paper daw yung mga pera natin ngayon. Pero take note, ang pera, isa yan sa mga pinakamaruming bagay sa mundo. Isipin niyo yung mga nasa palengke, pag nagbayad ka ng isda or manok, karne, di ba, nilalapag mo lang dyan sa ibabaw. Next, ano naman daw yung same or still the same? Ibig sabihin, hindi napalitan. Same banknote size, kung ano yung laki ng perang papel dati, same lang din yan ngayon, hindi yan nabago. And then yung paper material, doon pa rin siya gawa. Abaka, cotton, paper. Ilang percent ng abaka and ilang percent ng cotton? Take note po, natatanong po yan. Sa abaka, meron yan 20% na abaka. And then sa cotton naman, 80% of cotton. Ulitin ko, 20% abaka fiber and 80% cotton. Security features ng new generation currency banknotes, embossed print. Pag sinabi natin embossed, nakaangat yung print. Pag sinabi natin nakaangat, makakapa ng ating kamay. Ano ba yung nakaangat doon? Yun yung Republika ng Pilipinas. Pag kinapa mo yung Republika ng Pilipinas, nakaangat yan. Pag wala kang nakaangat, maaring yung pera mo ay peke. And then meron yung serial number, combination daw ng 1 to 2 letters and 6 to 7 digits. Kapag yung pera mo, ang nakita mo dyan, 20 yung serial number niya, no? 20 letters or 20 numbers, peke po yan. Hindi yan totoo. Number 3, security fiber. Pag sinabi natin security fiber, ito yung hibla na nakabaon dun sa may perang papel natin. Ito yung kumikinang kapag inilawan natin ng ultraviolet light. Ang kulay daw niyan ay red and blue fibers. Number 4, watermarks. Pag sinabi natin watermarks, ito daw yung shadow image or yung anino nung portrait, anino nung tao na makikita sa white part ng ating perang papel. Ito yung inaaninag natin sa araw or yung sa liwanag. Yung anino ng tao, ang tawag doon ay watermark. Number 5, see-through mark. Meron niyang nakasulat na Filipino na kung saan in baybayin character. Okay? At ang kagandahan pa dyan, yung kalahati ng character makikita sa baba, sa harap, at yung kalahati ng character ay makikita sa likod. Pag wala kang nakitang see-through mark, yung pera na yan ay peke. Number 6, concealed value. Denomination becomes visible when the note is tilted at 45-degree angle. Etong concealed value na yun, makikita yun sa upper left corner ng perang papel. Merong maliit na portrait doon. Nakaprint din doon yung concealed value. For example, 50 pesos yan. Pag tinilt mo daw 45-degree yung maliit na portrait sa taas, upper left corner, meron kang makikitang concealed value. Next, security thread. Ito yung security thread na nakatahi. Okay? Silver yan. Hindi mo yan basta-basta matutuklap kasi nakatahi yan sa ibabaw at sa likod. Special security features.
optically variable device na available daw sa 500 and 1,000 pesos only. Na kapag tinilt mo, yung red magiging green in color. And then optically variable ink na available lamang sa 1,000 peso bill. Meron na pala tayong ngayon, updated na yung pera natin ngayon kasi meron tayong polymer, no? Polymer gawa yan sa polymer. Polymer na hanggang 50 pesos. From 50 pesos up to 1,000 may naka-polymer na tayo. Okay? Mas mahal yung cost sa paggawa ng polymer, pero syempre kailangan natin mag-improve kasi nasisira kapag papel lang siya. Yung polymer po ay hindi nababasa. Hindi nababasa. Next, making of paper money. Sa itong making of paper money, halos pare-pares lang naman sila. No, engraving, uukit ka dun sa isang bakal ng hugis pera or ng print ng pera, saka mo lalagyan ng ink yung bakal, saka mo i-stamp sa may papel. So letterpress printing, halos ganun lang din. Offset printing, ito naman ay modern na siya, parang scan na siya. Next is coins. Pag sinabi natin coins, ito daw yung pieces of metal stamped by the government na ginagamit natin as money or metal currency. Paano ginagawa ang coins? Casting. Pag sinabi natin casting, ano tawag doon? Ayan, plaster mold with coin image are filled with molten metal alloy. Parang sa, halimbawa sa lupa, o di naman kaya sa, ano tawag doon, sa pang-mold. O basta ganun, parang gagawa tayo ng bakat doon sa clay. Ayan, sa clay. Gagawa tayo ng bakat, tapos bubuhusan natin yung clay ng liquid na metal. Tapos patutuyuin para makabuo ng coins. Yun yung casting. Yan yung ginagamit ng sinaunang panahon. Gawa pa daw pang nga sa gold yung mga coins ng unang panahon. Striking or stamping, ito naman yung kukuha ka ng isang matigas na bakal and then i-stamp mo sa may bakal para ma-print yung itsura ng coins. Characteristics of coins, genuine coins versus counterfeited. Kapag genuine, even metallic grain flow, ibig sabihin, mas maganda yung flow ng metal niya. Ibig sabihin, pantay. No? Sa counterfeited coins daw, medyo greasy, medyo madulas, hindi naman kaya medyo hindi pantay yung tawag doon, yung flow ng metal niya. May makapal, merong manipis. Counterfeit metal money or coin, gold coins were widely used before but are rare today. So, noong unang panahon nga, gawa sa gold ang mga coins. Kaya nga di ba yung mga mag-aalahas, bumibili sila ng mga lumang pera kasi gawa yan sa silver. Pero ngayon, dahil kulang na tayo sa resources ng silver and gold, so gawa na yan sa lead. Okay, lead metal. Mutilation of coin. So, pag sinabi natin mutilation, maaaring sisirain mo yung coin. Bubutasan mo or guguntingin mo, no? Hahatiin mo. Bawal po yan sa batas, no? Halimbawa, yung mga 10 pisong buo or 20 pesos na buo, bubutasan mo, gagawin mong kwintas, anting-anting para hindi ka tablan ng aswang. So, bawal pong sirain ang ating mga coins. And that ends our discussion. Thank you for listening. So, pasensya na, medyo mahaba yung ating discussion kasi mahaba din talaga yung topic sa TOS. So, mag-aaral kayong mabuti.